to, inimbestigahan ba to nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Di ba? Pinapakita ng DWAR, nag-imbestiga daw. Ito, inimbestigahan ba to? Di ba? Oh. Sige, tuloy. Okay. Attorney, ang price ng Macallan Double, 30-year-old whiskey is, wow, mas malaki. Diba? Euro to, sterling to, right ba? Peace, Bral. Yung Diba? shoutout sa inyo. Magkano ba? Pounds to, wait lang, magkano to? Wait. 3, magkano? May magkukompute. Magkano na yung isang pound? Ay, dito ko pala titignan. Tignan natin. Okay. 77.89 Philippine peso. Wow. Kung totoo to ha. Kung totoo to, secret pa naman to ha. Nipo Mayor ang dating. Nipo Mayor. Grabe pera nila, no? Magkano? 200? 70,000? Sa ombudsman, una na siyang naghain ng graft at plunder charges laban sa senador at kay FPRRD last year. May mga bagong mga kontrata na nakita kasi yung mga dokumento na attachment ko nung una, mga annexes, hanggang 2018 lang or just before I ended my term in the Senate. Halos dalawang Diba? Tanong natin, diba? Sabi nila, parang nag-imbestiga din daw ang Pangulo. Ang tanong naman natin, totoo bang pag-iimbestiga? Diba? Kasi ngayon, nilalahat eh. Sobrang lang talagang dami. Diba? Nilalahat eh. Wala naman sinisino. Dati, ito, na-imbestiga may CLTG? Siyempre, hindi imbestigahan yan. dekadang impormasyon daw ang hawak niya tungkol sa talamak na infra projects ng Go Family. Sa pagtatala ng COA mula 2007 hanggang 2018, halos 4.89 billion pesos worth of projects ang na-award sa CLTG builders. 3.2 billion dito na secure noong 2017. Termino ito ni Duterte at sa parehong taon, ayon sa PCIJ, lumobo lang naman ang DPWH budget ng Davao Region ng higit 43 billion pesos. Nasa 19 billion lang kasi ito noong 2016. Ang kampanyang Alfredo naman nakalikot. Parang binuhos ang BBB funds sa Davao Region. Lumobo. Grabe, no? So tapos napunta, yung mga projects dito, halos, sa Alfredo at saka sa Ng hundreds of millions worth of contracts sa CLTG. kahit may limit ang lisensya nito. Ilan dyan through joint ventures. May limit ang kaliko ng 43 billion pesos. Nasa 19 billion lang kasi ito noong 2016. Di ba? Lumaki, yung binuhusan ng Davao Region. Di ba? Binuhusan ng Davao Region. So dapat hindi na bumabaka sa city, di ba? Ang kumpanyang Alfredo naman, nakaliko ng hundreds of millions worth of contracts kahit may limit ang lisensya nito. Limitado lisensya. Pero bakit na-approve? Ilan dyan through joint ventures para makakuha raw sila ng malalaking proyekto. See? Inaikutan, di ba? So gamit lisensya. Ang magbibid Alfredo para sure. Tapos saka siya mag-joint venture. Makikipag-joint venture kahit maliit sila. Kasi sila yung napapaboran. Ganun ba? Halimbawa na lang ang 816 million peso JV ng CLTG sa kumpanya ng mga diskaya na St. Gerard. Isa silang sindikato kaya kasama siya sa kaso niyo. Special Assistant Duterte Sigo mula 2016 hanggang 2018 habang senador at naging chair ng ilang Senate committees gaya ng Health at Sports mula 2019 hanggang 2022. Alam na mga kababayan, no? Nabuking na kayo sa baho nyo, Sa nako. ilalim ng batas, kapag napatunayang may illegal benefits na at least 50 million ang pamilya ng isang opisyal dahil sa influence nito, pwede silang managot dito. Ngayon, niluwagan na ng ombudsman ang patakaran sa pagsilip sa SALN o financial documents ng government officials. Pero ani Trillanes, tututukan niya muna ang mga kaso laban kina Go at Duterte bago nasilipin ang SALN nila. May sasabihin siya dito, bandang huli mga kaya, ito yung pinakagusto. Gusto raw patunayan ni Trillanes sa taong bayan na hindi lang siya basta-basta nag-aakusa kung hindi nagsasampali ng kaso. Sa kabila raw ng mga emisaryong pinapadala sa kanya, sinasara raw niya ang pinto at hindi ito uubra. Ulit ulit. Sasampali ng kaso sa kabila raw ng mga silipin ng SALN nila.
Gusto raw patunayan ni Trillanes sa taong bayan na hindi lang siya basta-basta nag-aakusa kung hindi nagsasampali ng kaso.